Yo, what's up mga kapiskada natin dyan? Isang magandang araw sa inyong lahat. Piskada po, nagbabalik. So, for today's video guys, napakasimple lang. Para sa mga newbie, wag na natin patagalin. Let's go! So, yun nga mga kapiskada, no? Isang magandang araw ulit. For today's video guys, mga kapiskada, tuturo ko sa inyo kung paano mas mabilis paramihin yung guppy grass. Ayan, kung mapapansin nyo, no? So, pwede rin siya naka-floating, pwede rin nakatanim talaga yan. Pero talaga ang sa akin, para mas mabilis talaga sila paramihin, no? Propagate, tinatanim ko lang sa ano lang, literal na soil, dirt soil, no? So meron na akong mga sample dyan, pakita ko sa inyo. Ito yung lagi nyo nakikita sa vlog ko. So ayan, ayan siya. Nakatanim, nakatanim lang sa maliit na planggana, ayan. Pero ganyan na siya karami. So ayan, kasi na-try ko na rin mag guppy grass, no, yung naka-float lang. Parang ang tagal, hindi ganun talaga mabilis dumami. So eto, only supply na yan. Gupit ka na lang ng gupit, tapos tubo na lang sila ng tubo. Same process lang din yan ng hydrilla. Ayan, hydrilla plants, ayan din. Yan, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yan at pinarami ng ganyan. So meron pa rito sa kabila. So ayan, tara, pa tayo dito. Ayan mga kapiskada, oh. Ayan, nagtatago pa yung AFR. So napakaganda kasi na may mga plants bukod sa nakakadagdag yan sa mga kung walang extra kayong air pump, no. Napakamaganda yan kasi good source ng oxygen yan para din sa mga fry, no. Mga taguan, sa breeder, lahat para hindi rin sila medyo may stress. So ayan, mas maganda yan kung meron kayo yan sa mga tank nyo. So ayun, huwag na natin patagalin. Turo ko sa inyo kung paano siya pinapadami na. So ayun mga kapiskada, may naka-prepare na ako dito na dirt soil. Ito yung soil na to is literal lang na talagang nakukuha lang dyan sa paligid. Pero ito kasi, ang pinagkaiba ito, yung soil na to, binistay ko na yan. Tapos ang kailangan lang natin, itong maliit na lagayan, no? Kahit anong mga lagayan nyo sa bahay, mga plastic tub, pwede na rin yon. Tapos ito nga yung soil. Tapos meron na rin ako ditong binistay na sand, pwedeng ordinary na sand, or ito kasi ginagamit ko to is yung river sand, no. Tapos meron din tayo dito guppy grass nga. Alam na rin to ng mga karamihan sa mga keepers din, guppy breeders, lahat. So ito yung pag-demo natin dito kung paano paramihin itong mga guppy grass na to is para rin sa mga newbie, no. So para hindi rin sila maubusan ng mga guppy grass kung sakaling mag-breed sila ng mga guppy. Kalimitan ito, binibili rin to guys. So mabibili nyo rin to sa price na 50 pesos per plastic ng yelo. Pero syempre, para hindi na kayo gumastos pa, ito lang, napakasimple, wala pang 10 minuto. Magkakaroon na kayo ng unlimited supply ng guppy grass. So ayun, pakita ko sa inyo mga kapiskada. So una syempre, lalagyan muna natin siya ng soil. So solo ulit tayo nagbablog. So ayan, lagyan lang natin siya ng soil. Yung soil kahit kalahati lang ng pinaka kasi toppings pa natin yan ng tatoppings pa natin ng sand. Yung sand naman, ang trabaho naman ng sand is para hindi umangat, no, yung dumi dun sa nyo, sa mga tank nyo. So parang yan yung pinaka magiging niya, topping sa ibabaw. So ayan. So siguro kahit gumamit kayo ng literal na lupa lang, kasi pwede naman yan. Kahit hindi nyo nabistahin yun. So ito kasi ginamit ko na rin to dati, nag-low-tech planted tanks ako yan. So kinuha ko lang uli sa tank. So ayan, dagdagan pa natin. So napakasimple lang nito guys. Kayang-kaya nyo sa mga backyard nyo, no? Kung ano yung mga pwede nyo pakinabangan at magawa pa dun para sa mga isda natin. So ayan, so kung mapapansin nyo guys, ayan, tapos meron akong tweezer, pero pwede nyo na rin kamayin kung wala kayong tweezer ito. So yung guppy grass kasi mga piskada, ito diba, pakita natin, yan, pwede nyo putol-putulin yan kahit na maliliit, kasi talaga namang humahaba naman din siya. So wala namang yan kung ito mga bagong sibol to, kinuha natin doon sa pinakita ko kanina. Pakita natin. So ito siya mga kapiskada, no. Ayan, so pwede nyo putulin yan sa mas maliliit. So dito, yan, pwede nyo sa putulin. Tapos yung mga iba pwede nyo pero marami naman ako supply.
So yun nga no mga kapiskada. After natin malagyan ng soil, sunod natin yung sand, river sand. Ito yung ginagamit ko, river sand. So ayan siya. I-toppings lang natin sa pinakaibabaw. So ayan. Kinamay ko na mga kapiskada. Ayan. Hindi man tayo maselan eh. So ayan. Ganito yung pinaka ano nyo, low-tech na substrate para dyan sa ating guppy grass. So after nyo na malagyan ng sand, ay sunod natin yung yung mga guppy grass. So ayan, itusok-tusok nyo na lang dyan paikot. Yan, para mas mabilis silang dumami. Ito based sa experience ko to mga kapiskada. Na-try ko na kasi yung nakalagay lang sa naka-floating. Pwede naman, pero ito kasi observation ko kasi dito within a week or 2 weeks marami na kaagad mahaba na kaagad siya So kaya sinishare ko din sa inyo dahil din sa mga newbie. Ayan. So ganito lang yung proseso niyan. Tapos after nyo lagay lahat yung guppy grass, may position dyan. So pwede nyo na siyang i-submerge dun sa inyong tank sa tubig. Pero syempre kung kayo naman may mga budget, pwede kayong gumamit ng mga aqua soil, pwede yon. So kung may mga budget, ito naman para sa mga budget meal friendly na mga demo So ayan. Tsaka yung mga ganito naman kasi guys, hindi nyo na kailangan pa na gastusan ng malaki Kasi ito, yung mga ordinary lang, yung mga pwedeng mapakinabangan sa bahay, yung makikita nyo dyan, pwede nyo nang gamitin yun. Nakatipid pa kayo. So ganyan lang siya. Nyo lang siya, i-position nyo lang dyan. So ayan, make sure lang na hindi sila angat pag nilagay. Mga kapiskada, so tapos na yung agad wala pang 10 minuto. Tapos na yung ating project for today, ang ating guppy grass na para mas mabilis dumami. Ngayon, obserbahan natin to within a week or 2 weeks para i-update sa inyo kung ano ng progress nito. Ayan. Tapos isa-submerge nyo lang dyan mga kapiskada So syempre lagyan nyo ng konting tubig. Dahan-dahanin nyo lang ilubog para yung mga dumi, yan, hindi ganun ka sa tank. So ayan. At ayun na mga kapiskada. Antayin na lang tayo ng process niya para sa pagpapadami. So ulitin ko, ito pakita ko sa inyo yung finished product. Ayan siya. Ito nandito rin yan. Ayan mga kapiskada. Sobrang dami. So ayan. Yun. Tapos dito sa kabila, susunod, pwede ko rin i-demo to. Itong hydrilla plants na yan. Ayan, isa sa mga paborito kong plants yan. Kasi mas madali rin talaga tumubo. So low-tech lang din yan. So ayun, mga kapiskada So ayun mga kapiskada So sana may natutunan kayo ngayong araw. Isang napakasimpleng vlog. Wala pang 10 minutes. Meron na kayong unlimited supply ng guppy grass. So para sa mga newbie,
At alam ko sana nakatulong yan sa inyo. So inimbitahan ko nga pala kayo, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and share and subscribe. At huwag kalimutan i-click yung bell para sa mga bagong. Isa pa palang pahapon mga kapiskada. Gusto ko lang pasalamatan at i-shoutout yung mga tao na sumusuporta at patuloy na nanonood sa ating vlogs, no? So ito special shoutout sa Team Red Hat, kay Betas Journey, syempre yung mga subscriber niya na nag-subscribe din sa akin. Sobrang thank you sa inyo. At ito yung lagi nanonood kina Travis Kent, Nathaniel, kay Sir Frank Quisado, kay Sir Rigor ng Mindanao, kay Nicole Matunog, kay 210 Genry on YouTube, kay Kim Kens Bautista, Cristina Bartolaso, Garden Plants Care, Reynaldo Necesito Ramos, kay Sir, na tingin ko ito yung nagyaya sa akin na puntahan siya, kay Sir Lance Doroca, kay Gilbert Santos, Fish Ting Yahawa, ang lupit ng pangalan mo sir, June Doms TV. So ayun, kay Migis Pet Shop, syempre kay Paring Fernan, kay John Paul Sabando, kay Reyna B, at sa aking mga kumpare kina Jericho, kina Eman, kina Carlo. So salamat sa inyong lahat at sa patuloy niyong panonood. Hanggang sa muli sa pagbabalik ng Fishkada. Let's go!